Ito ang eksenang palaging nasasaksihan ng libo-libong mga estudyante at naninirahan dito sa Quiapo, Manila. Hindi inaalintana ang mga nagsilakihang gusali, opisina, dormitoryo, kainan at paaralang nakapalibot sa kanila. Dito rin nila palaging dinadaanan ang isang malahiganting simbahan na gawa sa purong bakal. Tinuturing na kauna-unahang simbahan na yari sa bakal sa buong mundo ang San Sebastian Basilica. Ngunit ilan ba sa atin ang nakakaalam na ang simbahang ito ay pinatayo ng mga prailing misyonero na kung tawagin ay Recoletos? San Sebastian Basilica, isa lamang ito sa napakaraming pamanang iniwan nila sa atin. Samahan niyo ako sa isang pagbabalik-tanaw sa buhay at misyon ng mga pari at kapatirang Agustino Recoleto. Ako si Richard Burgos para sa Biyaheng Recoletos. Ang paglalayag natin magsisimula sa ika-16 na dantaon. Noong kapanahonang iyon, pinaghati ang daigdig ng dalawang kapangyarihan, ang Espanya at ang Portugal. Habang ang mga bansang ito'y abala sa pagpapalawak ng kanilang mga teritoryo, nakatuon naman ang Iglesia Katolika sa natatanging misyon nito na palaganapin ang mabuting balita sa buong mundo. Noong taong 1606, unang dumating sa Pilipinas ang mga misyonerong Recoletos. Sila'y unang nakarating sa isla ng Cebu. Mula sa Cebu, naglakbay sila patungong Maynila, kung saan itinayo nila ang unang kumbento ng kanilang kongregasyon sa Intramuros. Ito'y nagsilbing sentro ng pangangasiwa sa mga misyong itinalaga sa kanila. Ang kauna-unahang misyon na ibinigay sa mga Recoletos ay ang probinsya ng Zambales. Sakop ng mga kasalukuyang probinsya ng Bataan, Zambales at parteng kanluran ng Pangasinan ang mga naunang misyon na ibinigay sa mga Recoleto. Binaliwala nila ang kakulangan ng pagkain, ang di kilalang lugar at higit sa lahat ang mabangis na kaugalian ng mga katutubong sambal. Tumira sila sa barong-barong na gawa nila at nabubuhay sila sa kanin at gulay lamang. Umalis sa mga Recoleto noong 1679 sa utos ng Arsobispo ng Maynila at ibinigay na kapalit ang buong Mindoro. Di naglaon ay ipinaubaya na rin sa kanilang pangangalaga ang di mabilang na mga kapilya, simbahan at mumunting paaralang pamparokya sa iba't iba pang mga probinsya sa Pilipinas. Masigasig na ipinagtanggol ng mga Recoletos ang sambayanang Kristiyano laban sa mga pirata sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga kuta. Hanggang sa kasalukuyay, matatagpuan ng mga ito sa mga isla ng Palawan at Mindoro. Sinikap ding paunlarin ng mga prailing Recoletos ang mga bayan at lalawigang sakop ng kanilang panunungkulan. Lingid sa kaalaman ng karamihan, tahimik na tumulong ang mga Recoletos sa paglago ng kalakal at kabuhayan sa ating bansa. Ipinakilala nila at ipinalago ang industriya ng asukal sa isla ng Negros. Ito ay isinagawa ni Father Fernando Cuenca sa Talisay, Negros Occidental. At dahil sa angking kalikhain na mga prailing ito'y naging tanyag ang kanilang prosesong paggawa ng papel na ating tinatawag na Manila Paper. Ito naman ay isinagawa ni Father Mariano Gutierrez de los Dolores sa Barrio San Miguel sa Hagna, Bohol.
malaki rin ang impluensya ng mga Recoletos sa kulturang Pinoy. Sa kanila nagmula ang tanyag na bamboo organ ng Las Piñas na gawa ng paring si Fray Diego Serra. Iniwan nila ang kanilang lupain at pamilya, hinarap ang mga hamon ng karagatan at ng mga elemento ng kalikasan, at tiniis nila ang iba't ibang anyo ng paghihirap at karamdaman upang maihatid lamang ang mabuting balita. Sa bawat pagsubok, mayroong lumalabas na bayani. Ang praile po, maaalala natin sa kataon ni Padre Damaso ng Noli Me Tangere ni Jose Rizal. Pero hindi ho ganoon lahat ng mga praile inassign dito sa Pilipinas, katulad ni Padre Damaso. Meron pa kami mga praile na naging santo, banal, sapagkat sila'y taos-pusong naglingkod na walang pasubali sa bayang Pilipino. Let us go back to the sources. No? At dyan natin makikita ang katapatan ng isang misyonero, Recoleto, na nagbuwis ang kanyang buhay, hindi lang para sa Diyos, kundi para sa lahat ng ating mga kababayan. Yan ang mga paring Recoletos sa ating kasaysayan. At patuloy na nag-aalab ang diwa ng misyonaryong Recoletos. Kaakbay ng kanilang paglalakbay ay ang pamumuhay sa ilalim ng sagisag ng kabanalan na siyang inilarawan ni San Ezekiel Moreno, ang patron ng mga Pilipinong Recoleto. Sa kasalukuyan, ang pamilyang Recoletos ay laganap sa mga kolehiyo at universidad, sa mga seminaryo at bahay panghubog, at sa mga pamparokyang simbahan. At kung dinala dito sa ating bansa ng mga misyonerong dayuhan ang mabuting balita noong mga nakaraang taon, ngayong milenyo, ang mga Pilipinong Recoletos naman ang siyang maglalayag at maghahatid nito sa ibayong dagat tulad ng Taiwan, Africa at Brazil. Minsay nakapagtatakang isipin kung papaano nakatagal sa ganitong pamumuhay ang isang grupo ng mga kalalakihan, kung paano napagtibay lalo ang samahan ng mga Recoletos sa nakaraang 400 taon. Ngunit isang bagay ang di may pagkakaila, ang kanilang buhay panalangin ang siyang nagsisilbing bukal ng sigasig sa paglilingkod. Ang kasaysayan ng mga misyonerong Recoletos sa Pilipinas ay isang malaking karangalan at biyaya sa sambayanang Pilipino na patuloy na nakikinabang sa luha at pawis, dugo at buhay ng mga misyonerong ito. Sana din natin makalimutan at palagi nating tularan ang halimbawa ng kanilang di mapapantayang paghihirap at patuloy na pagsisikap alang-alang sa simbahan ng Diyos at sa kapakanan ng bayan. Apat na raang taon na ang nakalipas, ngunit patuloy na naglilingkod ang mga misyonerong Recoletos. Sapat na dahilan upang magpasalamat, upang magdiwang, upang makisa tayo sa kanilang paglalakbay sa susunod pang 400 taon. Tayo na sa biyaheng Recoletos. Ating liliparin. Tunay na makabuluhan ang ating pagdiriwang ng Recoletos 400 kung tayo ay patuloy na naglilingkod sa ating kapwa. Ako manghinaot nga sa atong pagsaulog sa Recoletos 400 nga kini magmabungahon ug daghang mga butang nga atong makatunan nga mo'y makahatag kanato og kadasig o kalambuan sa atong pagka-Recoleto. Adelante. Sinabi ko na mga kasita, ang lumabas sa